Nag-install nga pala ako ng maliit na solar setup dito sa kulungan ng inahing baboy para sa pang-ilaw lang. Automatic na siya magta-turn on sa gabi at automatic na mamamatay sa umaga. Di na natin kailangan ng switch dito. At hindi rin tayo gumamit ng inverter para mas tipid. 12 volts na LED lights lang yung gamit natin. At kung gusto mong malaman kung paano magbuo at magkano ang nagastos dito, ay ituloy mo lang ang panunood. At kung mahilig ka mag-DIY ng solar setup at bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa tayong video na gagawin katulad nito. Gagamit tayo dito ng PWM Solar Charge Controller, fuse holder, isang terminal block, at itong 12 volt na cigarette lighter port. Ituturnilyo lang natin sa kapirasong tabla ay okay na. So ito nga palang battery na ginamit natin dito ay galing dun sa nakaraang video natin kung saan dinisassemble ko yung battery pack na marami ng mga dead cells. So ilalagay ko lang dito sa battery box na ito. Pero paano ko nga ba pinili yung mga good cells pa na pwede pang pakinabangan? Kahit wala akong battery capacity tester. Ito nga pala yung tools na ginamit ko. At ipinadala nga pala sa atin ito. Sakto naman at nagamit ko dito sa pagtitest ng battery. Pinersi ang brand nito. Bali ito ay tester ng internal resistance ng mga battery. Although hindi ko naman talaga makukuha yung exact battery capacity dito, pero at least ay makikita na kaagad natin yung internal resistance ng battery. At medyo matagal kasi kapag ika-capacity test natin itong mga cells isa-isa. Kapag kasi mataas na ang internal resistance ng mga battery, ay malapit na itong masira at maaring mababa na rin ang capacity niya. Mabilis ma-discharge at mabilis ding ma-full charge. At kung ganyan na ang kondisyon ng battery mo ay malamang sa malamang na mataas na ang resistance sa mga cells nito. Kapag kasi mataas na ang internal resistance ng isang LiPo4 battery, ibig sabihin ay nahihirapan ng dumaloy ang kuryente sa loob ng baterya. Kahit mukhang normal pa naman ang bultahe, bumababa na ang tunay nitong performance. At meron rin palang kasamang battery holder kapag magte-test ka ng battery. Adjustable na siya at pwede sa iba't ibang klase ng battery. Merong tornilyo sa ilalim na pwede mong luwagan kapag gusto mong i-adjust. Spring-loaded. Talagang hindi gagalaw ang battery kapag tinetest mo. Ayos, ang ganda. Power on na natin. Ang ganda ng screen display niya. Yung battery voltage sa taas at yung resistance sa baba. Pwede mo ring i-manual set ang range ng voltage at resistance. Pasok tayo sa settings. Number 1 ay sorting mode. At scroll down natin. History record, voltage calibration, resistance calibration, volume settings, time settings, brightness settings, language, auto power off, at factory default settings. So balik tayo sa sorting mode. So makikita natin dito yung voltage at resistance reading. Merong fail at pass. So itry natin. Dito muna sa mga cells na wala ng voltage reading. Tingnan natin kung anong reading nito. Yun, umilaw ng kulay red yung light indicator. At nakasulat din dito na fail na yung battery. I-try naman natin dito sa cells na may mga voltage reading pa. Papasa kaya o hindi? Umilaw ng kulay green mga kasolar. So ibig sabihin, okay pa. At magte-test na rin ako ng mga cells na gagamitin ko. At nilinis ko na lang muna at i-assemble na para mapakinabangan pa. Yung tabbing wire, nirecycle ko na lang din doon sa binaklas natin. At isosolder ko na lang pala ito dahil wala akong spot welder dito. Gagamitan ko na lang ng pampakapit ng hinang.
At ito pala yung BMS na ginamit ko dito. 50 amps ang rating. Ito lang kasi ang available ko sa ngayon. Hindi ko na rin pala pinakita yung buong proseso ng pagbubuo. Ang sagwa kasing tingnan ng pagkakahinang ko. At tape na lang yung ginamit ko dito para maisara yung box. Ayaw ko rin naman kasing gamitan ng glue o adhesive dahil baka hindi ko na ito mabuksan sa susunod. At ituloy na nga natin ang pagkakabit nitong solar aparato natin. Sa wiring connection na tayo. Sa mga ganitong small solar setup, ay hindi naman ganoon kaselan. Kaya fuse yung gagamitin natin dito instead na circuit breaker. Di hamak na mas mura ito at mas mabilis ang reaction time nito kumpara sa circuit breaker kapag nagkaroon ng short circuit. So protected pa rin ang system natin kahit budget meal lang ito. Yung negative wire, diretso dito sa controller. Tapos yung positive wire naman, ang dumaan dito sa fuse, then punta sa controller. Ito naman yung battery connection. Pinadaan ko na rin sa fuse yung negative wire, pero okay lang na hindi. Bakante lang kasi yung slot na yon kaya ginamit ko na. Panghuli yung sa load output natin. Dito natin i-connect yung cigarette lighter port o saksakan ng 12 volts load natin. Wala po tayong ginamit na inverter dahil sobrang liit ng setup na ito para mag-inverter pa. Pero kaya naman ito makapagpagana ng 12 volts na electric fan, cellphone charger, at 12 volts na mga LED lights. At ikabit na nga rin natin itong mga fuse. Iset muna natin ang parameters. Yung LVT pala nito ang pinakamataas ay 11.5 volts. Ito yung pinakasagad niya. Pero okay naman ito para dito sa LiPo4 battery natin. Meron pa namang BMS na magka-cut off kapag nalobat ng husto. Tapos yung palang charging voltage niya ay iseset ko lang sa 14.2 volts. Hindi ko natataasan dahil luma na itong battery cells natin para hindi masyadong ma-stress. So ayan, all set na. At tinesting na rin pala natin dito sa 12 volts na electric fan. Dito ko na rin ikinabit sa bubong sa harapan yung solar panel. At itinali ko na lang ng kawad pansamantagal. At natapos na nga rin natin ikabit yung wiring ng ilaw dito sa loob. Isang ilaw lang naman yung papaganahin natin dito na 5 watts.
At sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang magagastos natin sa ganitong klase ng small solar setup, tara, kwentahin natin. So base po ito sa presyohan ngayon ng mga pyesa sa online shop. Una, yung PWM charge controller. Naglalaro yan sa 200 pesos. Depende sa capacity nito. Pangalawa ay yung solar panel. Itong 50 watts. Ang presyo niya ay 1,300 pesos. Sa battery naman, depende kung ang gusto nyo gamitin ay LiPo4 o lead acid battery. Mas mahal talaga kapag LiPo4 battery yung gagamitin. Then itong fuse holder, 119 pesos. At fuse na rin pala. Kaya ipagpalagay na 150 pesos lahat. Terminal block, optional na lang ito. Pwede nyo nang i-direct connect yung wire ng solar panel. At yung mga wire naman ay depende kung alin ang gusto nyong gamitin. Yan yung connector ng load natin. Optional na lang din ito. Pwedeng hindi na rin gumamit nito. Pwede na i-direct connect sa load output ng SCC. So magkano ang total? All in all, kung LiPo4 ang gagamitin na battery ay more or less 4,500 pesos. At yung lead acid battery naman ay nasa 3,300 pesos. More or less. Estimate lang po ito at hindi kasama yung mga extra charges tulad ng shipping fee. Kaya po nasabi natin na more or less. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman at subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.